Good afternoon po sa ating lahat. Ako po si V. Arboleda, ang founder ng AMV Learning and Development Center, coming to you live from Cavite dito po sa Region 4A. Ang oras natin ngayon alas 5:03 ng hapon, araw ng Biyernes. Ang petsa natin a 3 ng Mayo, 2024. Pag-usapan natin ngayon yung laging tinatanong, Napolcom, paano ba mag-enroll, paano mag-register, paano mag-apply, kailan, saan at paano. Sasagutin po natin lahat yan ngayon. So hintayin lang natin na dumami-dami ang mga kasabayan natin ngayon. Hello sa lahat ng members ng group natin. Nasa 869,000. Napakadami, no? 863,500 members. Hello po sa inyong lahat. Sana matiwasay nating naitawid ang nagdaang linggo na ubod ng init. Hello sa mga parientes na-challenge dahil ang mga bata ay nasa bahay. So sasagutin na po natin ang mga katanungan patungkol sa Napolcom. Mag-tag na po kayo. I-share nyo na to sa mga GC na kasama kayo para sa inyong mga buddies. So sasagutin natin lahat yan ngayon, okay? At hello din po sa mga nanonood ng recording natin sa YouTube at lahat ng mga followers natin sa AMV Learning and Development Center. By the way, kung kayo ay nagbabalak na maging kawani ng Philippine National Police, kailangan nyo pong mag-take ng NAPOLCOM entrance exam na gaganapin sa June 30, 2024. So sinimulan na po natin ang ating pagtalakay tungkol sa application nito. Ano po? So let me share my screen with you now. Kung may katanungan kayo, i-type nyo lang po sa ating comment section, whether kayo ay nasa Facebook o nasa YouTube. O ito na po, NAPOLCOM entrance exam, yan po gaganapin sa katapusan ng Hunyo, June 30, 2024. Paano nga ba ang gagawin natin dyan? Ang qualifications po niyan, unang-una sa lahat, dapat po tayo ay Filipino citizen. Meron tayong birth certificate na nagpapatunay niyan, pero hindi nyo kailangan dalahin. Dapat tayo ay between 21 to 30 years old on the day of the exam. So kung kayo ngayon ay 20 years old, May ngayon, 'di ba? May 3. Pero pagdating naman ng June 30, pasok kayo dahil 21 na kayo, ang birthday ninyo June 30. Saka kayo magko-21, pasok na po 'yan, ha? Pwedeng-pwede po 'yan. So 21 to 30 years old. Pwedeng-pwede pa po, okay? At dapat din po tayo ay bachelor's degree holder. So graduate tayo ng college. Okay? Ano mga dapat nating tandaan dito? Ang exam natin, ang schedule natin, maaga ha. Alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. 3 oras po ang ating examination. Yan po ay sa araw ng ika-30 ng Hunyo, 2024. Yan po ay nasa araw ng linggo. Sunday morning. So dahil Sunday morning yan, alas 8, maaga po kayong umalis sa inyong panggagalingan sapagkat sigurado po dagsa ang mga tao sa mga testing center kahit po linggo pa yan. Kasabayan niyo pa yung mga nagsisimba. Paano naman tayo kukuha ng slot? Yan ba ay online? Yan ba ay walk-in? Ito po ha, sa buong bansa po ay online ang ating registration. Kailan po yan magsisimula? Yan po ay alas 12 ng tanghali, pamula May 6 hanggang 10 lamang. So 6, 7, 8, 9, 10, 5 araw lang po ang online registration natin. Para saan yan? Para makakuha kayo ng slot kasi hindi kayo pwedeng mag-walk-in sa regional office ng NAPOLCOM. Kahit kumpleto ang inyong dokumento pero wala kayong online registration, hindi po kayo makakakuha ng slot. Okay? So 5 araw lamang po yan. Make sure na meron kayong reliable internet connection, whether yan ay mobile data o meron kayong modem sa bahay. Alas 12 po ng tanghali, mag-abang kayo doon sa ating online registration site na i-share ko sa inyo. 5 araw lamang po yan ha, para makakuha kayo ng slot. Ano naman yung ating site? Yan po ay https://napolcom-noss.org. Pwede nyo rin naman kunan ng picture to at iscan nyo na lamang yung QR code para mapunta kayo sa website. So pwede rin naman www.napolcom-noss.org. Ano naman ang proseso niyan? So pag kayo ay nandoon na, tandaan nyo ha, alas 12 ng tanghali sa May 6. Huwag po kayong magpumilit ngayon. Kasi unang-una sa lahat, down. Naka-down siya. Pero kung sakali matsyempohan nyo na hindi naka-down yung ating registration site, huwag nyo pong ipilit na gumawa ng account at mag-register dyan ngayon dahil
hindi po yan tatangkuin. Yan po ay makukonsider nilang null and void. So tatanggapin lang po nila pag kayo ay nag-register alas 12 ng tanghali onwards on May 6, between May 6 and 10, 2024. Okay? So pumunta po kayo dito sa NOSS sa may Napolcom online scheduling system natin. At ang una nyo pong pipiliin dyan, itong nasa pinakataas na option, yung entrance exam for civilians. Okay, wag niyo pong kukunin tong entrance exam para sa mga may temporary status appointment. Wag niyo rin pong piliin yung sa promotion exam. Dito po kayo sa pinakaunang option. I-click niyo po yan and then i-require nila kayong mag-fill out ng mga field. Unang-una sa lahat, yung inyong full name, make sure that is properly spelled out kahit nagmamadali kayo. Yung mobile number ninyo para kayo ay madaling matawagan. So make sure tama ang numero. Ang inyong date of birth, mauuna po ang year. Ha? Year muna, tapos month, and then the date, at yung inyong email address. Okay? Pagkatapos, ay, yung email address po, please make sure na tama yan kasi dyan nila kayo kukontakin ha. Pagkatapos yung ma-fill out yan, kailangan yung mag-upload ng soft copy, picture or scan copy ng inyong isang valid ID or government issued ID. Hindi po tatanggapin ang voter certification, PNP clearance o barangay clearance ha. Dapat po mga ID. Katulad ng national ID, passport, SSS, UMID, Pag-ibig, PhilHealth. Ano po? Pagkatapos po niyan, i-review ninyo yung inyong mga in-enter at pumili kayo ng registration center. Saan po ba kayo pinakamalapit? Kung mapapansin ninyo, isa lamang po yan sa bawat rehiyon. At yan ay ang regional office ng NAPOLCOM sa inyong lugar. Pag nakita nyo na po yan, nakapili na kayo, ay i-review nyo po lahat ng inyong mga in-enter. Make sure na yung inyong kinlik ay PNP entrance exam for civilians. Ano po? Kung sakali man na ang napili ninyo ay para sa mga may temporary appointment o para sa promotion, i-cancel nyo na po ang inyong appointment. Okay? So, kung halimbawa naman tama at civilians yan, i-confirm nyo, tama ba ang spelling? Tama ba yung birthday mo? Baka mali yung year, ano? Yung email address ninyo, tama ba spelling? Baka yung Gmail ninyo, kulang ng isang letra, hindi po yan may papadala sa inyo. Yung phone number nyo po, dapat din tama ang mga numero at yun pong registration center na inyong pinili. Sapagkat kung halimbawa, imbis na Region 9, nagmamadali kayo, ang napili ninyo yung Region 8, ay napakalayo po niya sa inyo. Ano po? At ilalagay din dyan kung kailan kayo nag-apply, pati na rin yung inyong in-update, in-upload na ID. After po niyan, i-confirm ninyo, meron po diyang magpa-pop up na isang notice. Ano po? Itong notice na ito, sinasabi niya yung lahat ng information ng inyong ibinigay. Ano po? At bibigyan nila kayo ng appointment ID. Okay? So yan na po ang ipepresent ninyo sa regional office. So hintayin niyo po yung kanilang abiso rin, ano? So, saan ba ang mga testing center natin? By the way, ang regional office ng NAPOLCOM, iba-iba po yan sa bawat rehiyon, ano? So, in the future, magpo-post din po ako niyan para malaman nyo ang address ng bawat region. Gagawa po ako ng video paano mag-apply sa bawat region para may guidance ang lahat. Ano po? So, ang mga testing center natin, bawa nakakuha ka na ng slot. Okay, sambang testing center natin. By the way, mamaya pag-usapan natin paano yung application na. Ang testing centers natin sa NCR, tatlo. Hindi ibig sabihin nito tatlong school, ha? Depende po yan. Sa NCR, halimbawa, meron tayong Taguig City, tatlo po ang eskwelahan dyan. Sa Quezon City, isang eskwelahan at sa Marikina, isang eskwelahan. So, dyan po kayo papupuntahin pagdating po ng June 30. Sa may Cordillera Administrative Region naman po ay dalawang testing centers natin. Pwede kayong mag-exam sa Baguio City, pwede rin naman sa Apayao. Sa Region 1 naman po, dalawa rin. Sa may San Fernando City, La Union or sa Vigan City, Ilocos Sur. So dito po sa Region 1, nagpa-interview sa Bombo Radio ang HR head ng region ng Napolcom Regional Office 1 at binanggit niya na dito sa Region 1 kahit taga Pangasinan ka, pwede kang mag-exam kung saan mo man trip. Ano, bawa taga Ordaneta ka, taga Lingayen ka, pwede kang mag-exam sa Ilocos, sa Vigan City, pwede kang mag-examine sa La Union. Okay? Sa Region 2 naman po, ang ating mga examination centers dyan ay sa Tuguegarao City sa Cagayan. So, dyan din po mag-exam yung mga taga Batanes. Ano po?
At saka mga taga Isabela kung yan ay mas malapit sa kanila. At saka dito naman meron din sila sa Bayumbong, sa Nueva Vizcaya. So sa mga taga Quirino, taga Isabela, depende sa inyo kung saan ang mas malapit dyan, pili na lamang po kayo. Sa Region 3, sa mga lalawigan ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, and Pampanga. Dalawa po ang testing center nyo dyan. City of San Fernando, Pampanga at sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Sa Calabarzon naman po, Region 4A. Sa mga taga Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon, dalawa po ang testing center natin. Calamba City, Laguna at Lucena City sa May, Quezon. Pagdating natin sa Mimaropa, sa Region 4B, sa mga taga Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Ang testing center po natin ay nandyan sa isla ng Mindoro. Pwede kayo sa Calapan City, Oriental Mindoro, pwede kayo sa Sablayan, Occidental Mindoro. No? Sabayan nyo na rin ng mag-swimming na rin kayo after. Ano po, ang examen niyo ay Sunday, di ba? Hanggang alas 11. O, punta na rin kayo sa White Beach, after. Okay, no? Kaya mag-snorkeling kayo dyan pagdating ng hapon. Okay? Sa may Region 5 po, sa Bicol Region, sa Albay, Legazpi, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Catanduanes, at Masbate. Pwede po kayong mag-exam sa Legazpi City, Albay. Pwede rin sa Naga City, Camarines Sur. Sa Region 6 naman, para sa mga lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Negros Occidental, ayan, wala naman ako na-miss. Pwede kayo sa Iloilo City, sa Iloilo. Pwede rin kayo sa Bacolod City, sa Negros Occidental. Sa mga taga-Region 7 po, sa Cebu, sa Bohol, sa Dumaguete or Negros Oriental at sa Siquijor. Dalawa po ang testing center natin dyan sa Cebu City, Cebu at sa Tagbilaran City, Bohol. Sa mga taga-Region 8 po, sa Samar, sa Leyte, dalawa rin dyan. Pwede kayo sa Tacloban City, Leyte at sa Calbayog City, Samar. Sa Zamboanga Peninsula naman po sa Region 9, pwede kayo sa Pagadian City, Zamboanga del Sur at Zamboanga City sa may Zamboanga del Sur din. Pagdating po sa may Region 10, pwede kayo sa may Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental or sa Iligan City sa Lanao del Norte. Sa Davao Region po, pwede tayong mag-exam sa Davao City, Davao del Sur or sa Mati City sa Davao Oriental. Sa Soc-Sargent po, Region 12, pwede tayo sa Coronadal City, South Cotabato or General Santos City, dyan din sa may South Cotabato. Sa Region 13 or Caraga naman po, dalawa ang ating centers yan. So kung kayo taga Surigao del Norte, Surigao del Sur, taga Dinagat Islands kayo, Agusan del Norte, Agusan del Sur, dalawa lamang po ang ating testing center. Pwede sa Butuan City, sa ADS or Agusan del Sur, or sa Bayugan City sa may Agusan del Sur din po. Pagdating naman natin sa BARM or Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, dalawa po ang ating pwedeng puntahan. Either sa Cotabato City sa Maguindanao or doon sa medyo malayong isla sa may Tawi-Tawi City. So yan po yung mga testing center natin for the NAPOLCOM entrance exam. Ano po? Sa application day, so kanina sinabi ko sa inyo, pumunta kayo sa www.napolcom-noss.org para makakuha ng registration. Pagka-registration nyo, kailangan nyo namang pumunta ngayon sa regional office. Ano naman yung mga dapat na bitbit ninyo sa regional office? Number 1 po, yung online registration notice na sinabi ko kanina, kunan nyo ng screenshot or i-print ninyo. Galing to sa NOSS, ano po? Or NAPOLCOM online scheduling system. Magbitbit kayo ng isang kopya lang ng passport size photo. Ano po? So ito pong passport size photo na to, make sure na ang sukat niyan ay 3.5 centimeters ang lapad at 4.5 centimeters ang taas o haba. Dapat po kung kayo mag-print nito sa bahay o sa kakilala nyo, kaibigan nyo o sa isang computer shop, gagamitin po nila ay photo paper, naka-colored po yan. Ang inyo pong lapit sa litrato ay dapat kita yung buong facial features ninyo. Hindi kayo malayo na maliit yung mukha ninyo. Dapat po ganyan kalapit. Maliit lang yung agwat sa taas at saka sa baba. Dapat po wala tayong salamin, whether eyeglasses yan, sunglasses, wala tayong suot na contacts. Bawal po ang facial mask, bawal ang accessories, earrings, piercings, and necklace. Bawal po tayong gumamit ng concealer para takpan ng ating mga nunal o birthmarks. Dapat po neutral expression ang ating mukha, hindi nakatawa, hindi nakangiti, hindi nakangisi, hindi nakasimangot.
Neutral lamang po para makita ang natural na estado ng ating mukha kasi for identification purposes po yan. Para po sa ating litrato, kailangan meron tayong physical na hawak na name tag. Ang name tag natin dapat merong first name, middle name, and last name. So, hindi po middle initial ha. Pasensya na po kayo, middle initial yung nasa picture natin. Pero dapat po yan kumpletong middle initial. At sa ibabaw po niyan ang inyong lagda or pirma. Isang kopya lang kailangan nyo. Now, magbitbit din kayo ng isang government-issued ID. Bawal po ang mga barangay clearance, NBI clearance o voter certification. Kailangan po physical na ID katulad ng LTO, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, UNID, BIR, etc. Pwede po ang passport. Okay? Kailangan nyo rin po magdala ng isang legal size envelope. Ano ba yung legal size envelope? Pumunta kayo sa sari-sari store, bumili kayo ng puting envelope, pero siguraduhin nyo, yung bibili ninyo, merong butas tsaka may takip na plastic, may window siya, no? Pag wala dyan, pwede kayong pumunta sa mga bookstore. Pero wag nyo bibili yung makitid lang, ha? Dapat yung mahaba. Okay? Yan yung legal size. Now, ano naman itong 21 pesos worth of mailing stamp at saan ito mabibili? Ang mailing stamp po or postal stamps ay nabibili talaga yan sa post office. Marami po sa mga kabataan ngayon, hindi na alam kung anong post office ano. Tanungin niyo po sa inyong munisipyo, sa matatanda sa inyo kung saan ang post office. Kasi po nung araw, yan ang paraan kung paano magbigay ng mga email sa isa't isa. Ano po? Snail mail na tinatawag. So ito pong mga postal stamp na to, 'di ba kung halimbawa kayo ngayon ay naglalasada, 'di ba? Nagbo-book ka sa Lazada, nagpapalalamove ka. Hindi pala Lazada, Lalamove, no? So ito yung bayad mo sa delivery. Okay? Pangbayad mo 'yan sa delivery. So pupunta ka sa post office, ha? Pag na-locate mo na yung post office, sabihin mo, bibili po ako ng mail stamp o ng postal stamp. Pag sinabi niya, magkano? Sabihin mo, worth 20 pesos, 21 pesos or halagang 21 pesos po. Ang bawat isang stamp may halaga yan. Merong stamp na taga 20 pesos, may taga 5 piso, may taga piso. So kung halimbawa lang, ang nabili mo, naubusan ka ng taga 20 pesos, okay lang yun. Kung ang meron sila 45 pesos, yung 45 pesos na lang ang bilihin mo. Huwag ka nang humingi ng sukli. Okay? Yun ang bayad mo para sa pagkapadala ng certification sa'yo pag ikaw ay pumasa na. Huwag mo nang panghinayangan yan. So anyways, ang postal mail, ang postal stamp, pupuntahan mo yan sa postal office. Okay? Pagdating sa postal office, bibili po ako ng mail stamp, halagang 21 pesos. Pag merong halagang 21 pesos, bayaran mo, kunin mo yung stamp na binigay sa'yo. Pag sinabing wala kaming eksaktong 21, ang meron lang kami 45, 50, 100. Nasa sa'yo yun kung gusto mong bilhin. Bitbitin mo yun. Napakaliit nun. Ha? One by one lang yun. Alam mo yung one by one mo na picture. Ganun lang yung kaliit. Kaya ingatan mo ng gusto. So, yung mail stamp na yan, it doesn't matter kung ilang piraso yan. Kung ang available dyan, puro tagpipiso, di 21 pieces ang bibilihin mo. 'Di ba? Kung puro tagli 5 piso yan, di limang piso, so 25 pesos, okay na rin lang yon. Basta wag kulang. Ilagay mo yung mga stamp na yan sa loob ng puting envelope. Ingatan mo kasi pag yan kulang, hindi yan tatanggapin. Okay? Pero may good news naman. Bakit? Kasi sa mga NAPOLCOM regional offices, sila minsan ay nagbebenta na rin ng white envelope na may window, legal size, at ng mail stamp. Pero, kaya kita pinapayuhan na pumunta na sa postal office, baka maubusan ka doon. Hmm. 'Di ba? So, pumunta ka na sa postal office para sigurado. Okay? So, para saan ba yan? Kasi ganito yun eh. Mag-e-exam ka sa June 30. Pag pumasa ka na, may proseso kasi yan. Yung central office, yung national office, lahat ng mga certificate of eligibility na ikaw ay pumasa na, no? Ipapadala nila yung isang bulto niyan sa regional office ninyo. At yung regional office ninyo, ilalagay yung certificate of eligibility mo doon sa binigay mong sobre. At ibibigay nila yan ngayon sa postal office. Yung postal office ngayon ang magde-deliver niyan sa bahay ninyo. At hindi mo na sila kailangan bayaran pagdating nila doon, di ba? Di ba usually ang lala mo pagdating sa'yo, babayaran mo. Ito hindi na. Bakit? Kasi binayaran mo na gamit yung postal stamp mo na halagang 21 pesos.
Yan po ang silbi niyan. At magbibitbit din kayo sa araw ng application ng halagang 400 piso or 400 pesos. Yan po ang bayad ninyo sa inyong application fee. Now, kung kayo ay nakakuha na nakapagbayad na kayo, no, bibigyan kayo ng NOA or ng Notice of Admission. Ano yung Notice of Admission? Ito yung nagsasabi na pwede ka nang kumuha ng NAPOLCOM entrance exam. Kaya naman, pagdating ng June 30, siguraduhin mong bitbit mo ang apat na ito. Number 1, Notice of Admission or NOA. Yan yung binigay sa'yo nung ikaw ay nag-apply. Pamula May 10 hanggang June 5. Okay? Kailangan mo rin magdala ng one government-issued ID. Yung binanggit natin kanina. Kailangan mo magdala ng pencil number 2. Pwedeng Mongol, pwedeng hindi Mongol, pero highly recommended po ang Mongol kasi hindi madaling maputol. O, di ba? Nag-rhyme. So, nasa inyo kung ilang pirasong lapis ang dadalahin ninyo. Kailangan nyo rin magdala ng isang black or blue pen para naman pirmahan ang room assignment list. Hindi kasi pwedeng ipangpirma ang lapis dyan dahil ang lapis ay madaling mabura. Tandaan, ang pencil number 2 ang gagamitin para pang shade ng answer. Ang black or blue ballpen ang gagamitin para sa pagpirma sa room assignment list. Huwag niyo pong pagpapalitin yan para hindi kayo masitano. Ano naman yung hindi nyo dapat dalahin sa araw ng examination? Unang-una po yung mga dangerous weapons natin, panoksak, pangbaril, mga sumasabog, mga two-way radios, bawal po yan, mga mobile phone, earbuds, mga smartwatches, calculator, reviewer, bawal po lahat yan. Ano pa? Yung mga hindi nyo kailangan sa exam katulad ng notebook, tablet, laptop, sombrero, sunglasses, mga bag at kung ano-ano pa. Huwag po kayo magbitbit niyan para iwas hassle. Ano? Kung meron kayong kasama sa araw ng exam, iwan nyo sa kanila sa labas yung inyong mga kagamitan. Ano yung mga dapat nating isuot? Very basic na po ito, pero paalala lamang, dapat po tayo ay nakaputing pang itaas. Pwede po yan na collared shirt. Depende sa collar nyo. Kung gusto niyang crew collar, Chinese collar, nasa inyo. Pwede rin naman na walang collar. Yung neckline ninyo, pwedeng round neck, pwedeng crew neck. Ano yung crew neck? Yung talagang sakal dito, no? Kung turtleneck, gusto nyo mag-turtleneck, kaya lang baka hindi payagan yan kasi nakakonceal yung leeg. Ano, V-neck, pwede rin. Ha? So, pwede naman po yan na may minimal print, pero kung kaya ninyo na plain, mas maganda. Okay? Kasi ang kanilang requirement naman, white shirt. Sinabing plain white shirt eh. Ang pangibaba natin, dapat ay black or dark pants, dark slacks, or dark jeans. Huwag po kayong magsusuot ng mga acid wash, ano? Yung mga kulay pula na pantalon, kulay pink, bawal po yan. Dapat dark colored at saka walang punit. Kahit saan, walang punit sa tuhod, walang punit kung saan man. Ano? Ang atin pong mga suot, mga footwear, dapat po sarado yung toes. Hindi kita yung toes natin, ha? Bawal po ang Crocs dyan. Bawal ang sandals. Dapat po sarado. Pwede kayong mag-leather shoes, pwede kayong mag-rubber shoes or mag-sneakers. Wag lang po yung may butas at exposed ang inyong mga paa. Okay? Now, ano yung mga dapat nating pag-aralan dyan? May 5 category tayo. Unang-una lahat sa general information, yung Philippine Consti, napakakapal po ng libro niyan, pero yung salient points lang naman po ang kailangan yung pag-aralan. So dito sa ating entrance exam online review course sa AMV Learning and Development Center, yung mga mahalaga lang ang pag-aaralan natin para hindi masayang ang oras ninyo at siguradong yan ay may chances na lalabas sa examination. Yung dalawang batas natin na RA 6975 tsaka RA 8551, yung sa mga modernization, criminal justice system, social awareness and value judgment, tsaka values. Kung nag-self-study kayo at nahihirapan kayo kung saan nyo hagipin yan, dito po tayo sa AMV Learning and Development Center. Meron po tayong mga passers, papakita natin ng kanilang mga mukha, mga full name at kung saang region sila galing. No? Sila po yung mga unang batches na nakinabang sa review center natin at pumasa na po. Now, ang second category natin ay verbal reasoning. Yan po ay merong vocabulary, comprehension, and grammar. Sa vocabulary, antonyms and synonyms, mga magkasing kahulugan at magkasalungat ng kahulugan. Meron din tayong comprehension, yung pag-iintindi nyo sa binasa ninyo, merong paragraph organization yan. Sasabihin nyo kung alin ang una,
Pangalawa, panghuli, panggitna na talata or paragraph. Meron tayong hack dyan dito sa ating online review course para hindi kayo maubusan ng oras, hindi kayo malito, hindi kayo ma-stress. Ganon din sa reading comprehension. May hack din tayo dyan sa ating online review course para hindi nyo kailangan basahin yung buong storya, hindi kayo malito, masasagutan yan. Lalo-lalo na sa grammar and correct usage kasi meron tayong mga hack dyan para hindi naman kayo malula o ma-nosebleed sa mga grammar rules, di ba? Pagdating sa quantitative reasoning, ito po yung mathematics natin, ano? Meron tayong basic concepts. Unang-una, yung percentage, rate and base, fractions, and number series. So lahat yan pag-aaralan natin. Pati na rin problem solving, bar graph interpretation, and analysis. Yung pang-apat na category natin, logical reasoning, verbal and non-verbal. Kung na-overwhelm ka, dito ka sa atin sa AMV Learning and Development Center. Siyempre, meron tayong values dyan, PNP ethical doctrine, yung values, saka uprightness, and lastly, yung ating exam prohibitions. Ano yung mga hindi dapat gawin sa araw ng exam o matapos ang exam. Unang-una sa lahat, bawal po ang impersonation o yung may papupuntahin kayo na proxy ninyo para siya ang mag-take ng exam dahil hindi kayo available or siya mag-take ng exam para pumasa kayo. Bawal po yan. Bawal po tayong gumamit ng kodigo, ng cheat sheet, ano po, o kopyahan. Bawal nating baguhin ang exam records. Bawal tayo makipagkunsyabahan sa exam personnel o sa mga proctor o kung sino pa man para po tayo ay pumasa. Bawal tayo makipagpalitan ng booklet o kung ano pa man po mga gawain para idayain ang kalalabasan ng resulta ng exam. Yun pong mga malalaman na talagang lumabag sa ating mga rules, sila po ay hindi na muling papayagan pang mag-take ng NAPOLCOM entrance exam at sila rin po ay sasampahan ng mga karampatang mga kaso. At kung sa halimbawa naman, pumasa ka, no? Nakatanggap ka na ng police service eligibility, natanggap mo na yan sa postal mail. Pag nalaman na ikaw ay nandaya, null and void na po ang eligibility mo. Hindi na po yan i-honor. Paano naman ang exam results natin? So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So pwede nyo itong makita sa one-stop shop sa may regional office ng NCR or sa may headquarters niya, sorry. Pwede kayong pumunta sa 7th floor ng DILG Napolcom Center. Yan po ay nasa Napolcom Building sa Quezon City. Nakapaskil po yan dyan. Pwede kayong pumunta sa inyong regional office. Or para convenient, pwede nyo rin puntahan yung official na Napolcom website. Dyan po i-upload ang mga passer sa buong bansa. Ang inyo pong Certificate of Eligibility, lahat po yan ay nasa central office. Ipapadala po nila ng bulto yan sa regional office ninyo at yung regional office ninyo gagamitin yung binigay ninyong envelope at stamp, ilalagay doon yung eligibility ninyo at ipapadala yun sa inyo via postal mail. Ano? So hindi po lalamove yan. Postal mail po ang magde-deliver sa inyo. Hindi nyo na kailangan bayaran. Kaya naman, para po kayo ay pasado sa Hunyo, mag-join na po kayo sa ating mga roster of passers. So, nandyan si Mark June Glendy Bumaya ng Region 11, si Ivy Noveno ng Region 4A, si Esne Bondastas ng Region 9, si Hannah May Esser ng Region 5 at si Charlene Rosenita ng Region 4. Kung kaya nila, kaya nyo rin. Pag nag-enroll kayo, meron na kayong access sa ating modular activity sa Google Classroom. Flexible po ang schedule niya para hindi kayo ma-stress. Whether may full-time job kayo, busy sa negosyo, may nalagang mahal sa buhay, pwede kayo mag-aral anytime that you are comfortable or available anywhere you are. Kahit po kayo ay naka-smartphone, tablet, laptop, or desktop, basta meron kayong reliable na internet. Ang mga Zoom sessions natin, 3 oras gabi-gabi. 7 p.m. to 10 p.m. Lunes hanggang Biyernes pamula June 17 to 20, 2024. But then again, pag nag-enroll ko ngayon, hindi mo kailangan maghintay ng June 17. Pwede ka nang mag-aral sa ating Google Classroom. Ang coverage po natin, kompletos recados, siksik, liglig at umaapaw. Puro hack po tayo dyan para hindi kayo mahirapan. Ang inclusions natin dyan, meron tayong recordings, quizzes, meron tayong mock test. Ako po ang proctor ninyo para masanay kayo may nagpapaalala sa inyo. Meron tayong confidence building strategies, memory enhancing tips, inspirational talk mula sa mga passers natin ng Napolcom, at exclusive Google Chat access. Ito po ay 3,000 pesos ano po, sa buong package. Pero kung nanonood kayo ng ating recording ngayon, nanonood kayo ng replay or ng live, hindi na po yan 3,000. Sa atin lang to. Para lang to sa mga nanonood ng ating live, it is only 900 pesos for the entire thing.
Wala po tayong ibabawas sa mga inclusion. Magbibigay lang po tayo ng 5 slot para dito. So para pumaon na kayo, mag-PM na kayo sa AMV Learning and Development Center para po sa inyo mapunta yung malaking diskwento na yan. Isipin ninyo, you are going to save 2,100 pesos para maipasa ninyo ang isang career-changing examination. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng ating official Facebook page para hindi kayo maligaw. Ito po ang ating official Facebook page, AMV Learning and Development Center. I-click nyo po ang message at i-type ninyo ang Napolcom 900 para po sa inyo ang isang slot. Okay? So sana po nakatulong sa inyo lahat ng ating mga video, ang ating video for today. Kung may question kayo, i-type nyo lang po sa comment section. I will try my best to get back to you as soon as I can. I'm looking forward to helping you pass the Napolcom. Congratulations in advance to our future PO1s. Onward, forward, and upward. Magandang hapon po sa inyong lahat.